Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. And of course, ating mga cross-watchers, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome or welcome back po dito sa Bono Magus. My name is Angel Francia Feliciano. Now, in today's video, Pisces, alamin natin kung ano magiging kapalaran ninyo sa buwan ng Enero 2025. Now, paalala lang, Pisces, sa lahat po ng mga nanonood, lahat ng tarot readings ko dito sa YouTube channel na to ay general reading. So, ibig sabihin, hindi po lahat ay makaka-resonate. Ayan. Alright. Pisces, umpisahan na natin. Pisces, your first energy is you have the Two of Swords. Mukhang nasa kaligitaan kayo ng desisyon and then hindi nyo alam ang gagawin. Mukhang sa buwan ng Enero 2025, may desisyon kayong dapat gawin. Or mapipilitan kayong magdesisyon pero alam mo yon, parang nahirapan kang i-weigh or i-balance. Or nahirapan kang pumili ng desisyon. O hindi mo alam ang gagawin. Okay? Two of Swords, naguguluhan ka. Parang wala kang clarity. Meron talaga, minsan sa buhay natin, may mga sitwasyon kung saan hirap na hirap tayong magbitaw ng desisyon. Kasi kung itong pipiliin mo, ano din yung isa. Kung ito naman, ang hirap magdesisyon. Kumbaga, mamaya tignan natin to kung bakit nandito tong Two of Swords. Kung bakit hirap na hirap kang magdesisyon. Hindi mo rin alam ang gagawin. There is also, kasi naka-blindfold ka Parang hindi mo alam anong gagawin ko sa dalawang source na to. Anong pipiliin ko. But the message here and the advice here, Pisces, is trust your gut feelings. If ever na darating sa sitwasyon kung kinakailangan mong magdesisyon, kailangan mong gumawa ng desisyon, follow your gut feelings. Ano yung gut feelings? Yan yung mga kutob natin. Okay? Next, you have the Strength card. I think sa buwan na ng Enero, kailangan mo ng lakas ng loob para harapin kung ano mga pagsubok na darating. For some of you, this pertains to health. Umuugnay ito sa kalusugan. Yung iba sa inyo, inner strength kasi ang Strength card. And sometimes, there is this energy kung saan ang Strength card din kasi is sa mga sitwasyon na mabigat, mga sitwasyon na napaka-tense, minsan kailangan nating kalmahin ang ating sarili. Parang ganun ang Strength card Mapapaamo niya yung lion. Ang lion symbolizes angriness or like a very intense energy ang lion. Napaka-strong, parang kang layon na parang, kumbaga kung gigirahin ka, aawahin ka, may umaway sa'yo. There is this energy na parang hindi ka lumalaban. Bagkos, hinahaplos mo yung puso para mawala yung galit. Kaya yung lion, yung babaeng ito, hindi siya kinain. There's a story about this Strength card. In the Kabbalah book, yung Kabbalah is all about, parang yung each tarot card may story behind kung bakit nabuo itong mga tarot cards ito. Now, the story was, itong lion na to, baka kasi ma-apply to sa inyong sitwasyon sa buhay. Meron kayong kapitbahay, kapatid, ama, I don't know. Whoever represents lion in your life, baka ma-apply nyo to. The story about this Strength card is, sa isang town. There's a town, a group of people kung saan nagulat sila may lion. And then yung mga ibang tao is, syempre, pag ikaw nakakita ka ng lion, ano ang first defense mo? Parang there's a takot na kakainin ng mga tao yung lion. Yung pala, ang lion na yan is, iba-iba kasing story. Either, naghahanap lang siya ng pagkain, and gutom na gutom siya, and she is a mother lioness. And gusto lang niyang protektahin din yung mga cubs niya or yung mga babies niya. You know? And then, na-misinterpret na mga tao. But, kasi of course, maybe there's also a miscommunication. Di rin
wala namang mga lion whisperer. Like, ang lion hindi nakakapagsalita hindi kaya makipag-communicate sa tao. So, mga tao, confused, and then, di nila alam talaga ano nangyayari sa lion. Ang akala nila, nandyan siya sa town, kasi siguro nga andun yung fear na kakainin din sila, or, ngangagabin. And there's a woman na mataas ang kaniyang, very open-minded siya, at mataas ang kanyang emotional intelligence, at siya matalino, smart. Sinabi niya yung mga tao, mga lalaki, na huwag yung patayin ng lion because kagaya niyo, parent din siya, may anak siyang, siguro the story was nawawala yung anak niya, or parang gustong kunin ng mga tao yung anak niya, poprotect na lang. So, syempre, as a mother, magagalit tayo. Defense ng lion is protektahan. So, maybe, and then yung approach ng babae para ma-solve ang problema, walang mamatay, walang masakuna, yung mga tao mapo-force kasi ang lion na parang anuhin yung tao to protect the lion, or to protect her kids. 'Di ba yung mga cubs, mga tuta niya, or yung mga anak niyang lion din. Para maiwasan yung sakuna, ang babae ang pumagitna at inamon niya yung lioness. See? So there's a story behind it. Maybe there's a situation in your life in January kung saan hindi niyo kinakailangang makipaggiyera din. Hindi kailangan yung galit yung isa, sasalubungin mo ng galit. Okay, kalmado lang din. I think the message here is to approach any situation in your life this month in a calmer way para ma-solve ang problema. You have the 9 of Cups, Pisces, wish fulfillment. May wish na matutupad sa'yo sa buwan ng Enero, or this could also mean that you are just really, really feeling grateful about what's happening in your life this month. Mga nangyayari, you're so full of love, full of happiness, and full of you're so grateful, or you will be grateful this month. Meron kang 9 of Cups kasi is an energy of being grateful, being thankful, feeling blessed. Siguro yun nga, kasi if you are feeling blessed, merong wish na tupad. May emotional fulfillment na mangyayari. Congratulations. And next energy, you have the Ace of Pentacles. I think there's a look at the Pentacles, it's big. Although isa lang yan, it's an ace. There's a big opportunity for financial growth. Na itong opportunity na ito, Pisces, this could be a job offer. This could be a business proposal. This could be anything, a project na magbibigay sa inyo ng malaking pera. Of course, kasi Pentacles is about money. Let's see what's the bottom of this deck. You have the Lovers. Talagang meron kayong desisyon na pagpipilian. Ito lumabas na. Sabi ko kanina, balikan natin yung 2 of Swords. Ito i-connect natin sa the Lovers. I think, Pisces, may magbabalik sa'yo. A past, possibly lang. A past person. Karamihan sa'yo, it's a past person. May magpaparamdam this month, this year. Karamihan sa inyo magpaparamdam ngayong Enero. A past person na 9 of Swords, guguluhin na naman yung utak ninyo. Page of Wands, makikipaglanti naman. This is someone na hirap na hirap kang mag-say no. Hirap na hirap kang hindian. Ayan o, hirap na hirap ka. Look at this. Kasi, I think, a lot of you Pisces, dumaan ka na sa ang dami sigurong tramang iniwan itong tao na to sa buhay mo. Ang daming pasakit. And then kung kailan siguro it took years, it took months for you to get over this person. Ang dami mong pinagdaanan. Ang hirap nahirapan kang limutin itong tao na to, nahirapan kang mag-move on, and then ngayon na naman magpaparamdam, mangungulit, parang guguluhin na naman ang mundo mo, and then mahirapan ka. That's why lumabas yung 2 of Swords. Possibly because the Lovers is
Ang lover's energy kasi, this is a twin flame connection. This is a soulmate connection. Pag soulmate, twin flame, hirap na hirap kang hindian. For some reason, in your mind, in your logical right mind, mali. Tama na, ayoko na, nasasaktan na ako. Hindi na to tama. But then in your heart, ba't hindi ako makahindi? Bakit hirap na hirap akong hindian o hirap na hirap akong lubayan siya? It's because of the energy attraction. There's ang twin flame and soulmate connection kasi is a karmic connection. This could be a karmic connection. Hirap na hirap tayong ikat ang cord na yan. For some reason, is part of your destiny. Kaya in your mind, kaya no wonder the Two of Swords lumabas, nagtatalo ang inyong isipan at iyong damdamin. In your heart, parang, gusto ko pa rin siya eh. Pero, in your mind, parang, nakalimutan mo bang ginawa niya sa'yo? Hindi ka pa ba nadala? Dilagay ka sa third party? Iniwan ka? Ang daming pasakit na binigay mo? Niloko ka pa? Ang daming mga problemang ibinigay. Daming pasakit ang iniwan sa'yo ng taong ito. Iniwan ka sa ere, pinaasa ka lang, whatever. Hindi ko alam exactly ang isa-isa kayo. But, isa-isa sa inyo, hindi ko alam exactly kung anong nangyari. But, a lot of you talagang dumaan kayo sa hirap nitong tao na to. Lalaki ka man o babae ha. Ngayon, magpaparamdam ulit for some reason. No? Talagang paglalaroin ka ng tadhana. Okay, siguro si Venus God, parang paglaroin natin siya. No? May mga ganyan eh. Na, Wheel of Fortune, kapalaran mapaglaro. Balik-balik-balik. Pabalik-balik siya na parang, ay, kung kailan nakapag-move on ako or in the process na ako mag-move on, magpaparamdam na naman tong tao na to. Guguluhin ka na naman. Di ka na makatulog kasi parang andun yung energetic pool na in your right mind nga, logically, alam mong hindi tama. Alam mong mali na. Mali pa na bumalik, mali pa na ipagpatuloy. There's something that is, alam mo na may red flags sa relationship. But in your heart, parang hindi ka rin makahindi eh. There's something about that. Kaya pala lumabas. So, I hope magsilbing gabay ito sa inyo. I don't know what's gonna happen, but follow your gut feelings. I hope you're gonna make the right decision. Pisces. I hope you will make the right decision. I hope makaano ka ng tamang desisyon. Makaisip ka ng tamang desisyon para alam mo, baka mamaya maulit na naman and masisihin mo na naman sarili mo na sabi ko na nga ba mauulit na naman, nalolokohin pa. Hindi pa rin parang maybe in your mind, in your heart, mayroong umaasa ka na siguro this time magbabago na to. So, sige, bigyan natin ng chance. And then, I don't know. Okay, it's your choice. That's sa'yo yung decision. Alright? Okay, let's move on na sa Oracle card. Pisces. Sun, Moon, Rising, and Venus placements. You have celebrations. Makakatanggap ka ng sorpresa galing sa universe kung saan this will cause a big celebration in your life. Hindi mo inaasahan. So, get ready to bring new, exciting things in your life. Snake! Baka mamaya yung taong babalik sa'yo, magpaparamdam ulit, magpapanggap lang ulit na mahal ka niya. Mag-iingat, Pisces, kasi nagbabalat, anyo lang yung may mga taong hindi mo pa rin talaga dapat pagkatiwalaan. I think this is a confirmation na if ever man na may babalik sa buhay mo, a past person, this could be a friend, this could be a lover, this could be your ex-wife or ex-husband or ex-boyfriend or ex-girlfriend, di ko alam, a past person. Baka nagpe-pretend pa rin hanggang ngayon. Okay? Baka mayroon siyang ibang pakay, ibang agenda. Baka mayroon siyang may ibang habol lang sa'yo. I don't know. Snake kasi something na di natin pagkatiwalaan. Tatry pa rin tayo in the end. Okay? Snake. Ayan, ingat. And then, ang message dito is, be careful. Ayan, just be careful. Okay?
And you have fire. Oh my God. Let go of emotional upheaval and embrace the new renewal of the present. I feel like mag-aapoy na naman ng passion. So, baka mamaya matitrigger na naman ang chemistry. Mag-spark naman. Magre-rekindle na naman. Wag magpadala sa apoy. Wag makipaglaro sa apoy. Yan talaga. Wag makipaglaro sa apoy. Masusunog ka. Susunugin ka ng taong ito. Like, kipaglaro ka, no? Intense yung chemistry, attraction, nandyan pa rin. Mag-ingat sa apoy. Fire. Unity, gustong makipagbalikan. Yeah. Karmic nga talaga. And you have the moon. The moon is a sign of unclarity, unclear intention, hidden motives. Lumabas yung moon. Alam mo, although in your heart, siguro in your feelings, Pisces, you think napapa-inlove ka ng tao. This talaga, yan ang goal niya. Papa-inlovein ka ulit. To the point na mai-inlove ka, mahuhulog ka. Yan ang mission nila eh. Yan ang goal nila na makuha ulit ang love mo. But then, di mo alam, nagpe-pretend pala, hindi pala totoo. So, mag-ingat lang kasi andyan yung moon. It's still, at the end of the day, it's your decision. It's your life. It's your decision. I'm just here. Andito lang ako para gumagabay. Kasi lumalabas sa baraha. Kayo na ang mag-conclude. Binabasa ko lang ang baraha, lumabas yung ahas. So, well, anyway, kung mangyayari to, you will see, you will find out na tama nga si Banambo nung bumalik na paramdam ulit at niloko ulit ako. Nakinig na lang sana ako na hindi na ako magpapadala. Okay? So, maraming salamat, Pisces. Yan po ang inyong kapalaran, mensahe at gabay para sa buwan ng Enero 2025. Maraming salamat. Na for those of you who are interested na sumali sa libreng pahula na gaganapin dito lang sa YouTube during live broadcast. So make sure na nakapag-subscribe kayo at na-click nyo yung notification bell para ma-notify kayo pag meron ako mga live broadcast dito sa YouTube for libreng pahula. Libre lang mag-join, libre lang magtanong lang kayo sa comment sa live. Basta nakapag-subscribe kayo. And for those of you who are interested to see, to know kung ano yung mga produkto ko, okay, all of my items are listed on my website. For more instructions on how to place an order, for instructions paano makabili, magbabalik ako for the instruction. Kaya wag kayong munang aalis. Magbabalik ako. Ingat po and God bless. Thank you so much. Hello! Ayan. So, mga interesado pong makita yung mga produkto ko. Ayan. Lahat po ay nakalista or all of my products are listed on my website. So, paano po mahanap ang aking website? You just type here. Kunyari, ito yung phone mo. If you are using Google, ayan, i-type nyo lang sa search bar, ayan, type nyo lang yung www.bonommagus.com and then click search. Okay, lalabas po yan. First, you have to accept all. Click the accept all cookies. Ayan. So, dito nyo makikita yung mga produkto ko. Ito yung unang bubungan sa inyo sa website. Nakikita nyo yung dalawang linya dyan sa taas. I-click nyo yan para makita nyo yung navigation pages. Yung navigation ng mga menu or pages. Nandyan yung home page. Okay, makikita nyo dito yung home page, yung biography ko, yung tarot services and more. Andyan yung prayers, bracelets, and amulets. Yung 18K gold-plated crystal necklace, yung crystal bracelet for men and women, yung mga oils, candle, sage and bath, eye amulets. So, andyan din po yung aking Facebook page link. I-click nyo lang ito. Kunyari, gusto nyong makilala ako. So, punta kayo sa biography. Click nyo yung biography na yan. Automatic, may ibang lalabas na isang page. So, andyan. Basahin nyo lang yan. Makikita nyo yung aking educational background, yung mga courses na tinake ko. Ayan, hindi ko pa nalagay yung certificates ko dyan. Soon,
I will also include here, ilalagay ko din dito yung mga certificates ko. Okay? Ayan. So, medyo mahaba-haba yan. Punta na naman tayo sa Taro Services and More. I-click nyo lang yan. Okay, lalabas dyan. I-explain kung bakit 15K yung all-in-one spiritual package Taro Services ko. Andyan yung description. Basahin nyo lang dyan kung bakit 15K. And for those of you who are interested sa spell jars, andito rin. Ayan. Mag-message lang kayo sa akin sa Facebook page. Okay? Now, to make sure na ako pong nafa-follow nyo sa Facebook page at hindi yung mga scammers, andito po yung link. I-click nyo lang yung Facebook page. Ayan, i-click nyo. Lalabas po yung Facebook page ko. Okay? Next, punta tayo sa Evil Eye Amulets. Okay. Andito yung description, ano yung mga Evil Eye Amulets, para saan, anong benefits. So, andyan nakasulat. Now, if gusto nyo ng bracelet, ito yung pyrite. Yung iba pronunciation pyrite. Pyrite, okay, 1,980 each, may kasamang freebies. Andyan yung description, andyan yung explanation, ano mga benefits, ano mga uses, instructions kung paano gamitin or paano how to take care of your jewelries. Andyan yung Evil Eye. I-click natin yung picture. Okay. Yan yung price, 390. Andito rin yung nakasulat yung mga prices. Now, if hindi nyo alam paano bumili dito, okay, kung wala kayong PayPal, just take a screenshot of this item. I-screenshot nyo to at ipadala nyo po sa akin sa Facebook page. I-message nyo po sa akin dito. Okay, na yan ang mga gusto nyong kunin. Para pag gusto nyong bumili, para alam ko yung gusto nyong bilhin. Dito nyo titignan sa website ko yung mga items. I also have mga crystal bracelet for men and women. Hindi pa nakumpleto yan, pero soon makukumpleto na. So, each picture, i-click nyo lang para makita nyo yung mga description, anong mga benefits. This one is 500, yung malachite with rose quartz. Ayan. And also ask if available pa, mga madam, ha, kasi sa website minsan hindi ko na-update yung website ko. Minsan meron doon nakalagay sold out pero available. Minsan nakalagay na available pero sold out. Okay, just ask kung available pa. Again, take screenshot of the item. Yan, screenshot nyo yan at ipadala nyo sa akin sa Facebook page ko. Along with the price, kung meron price, ayan. Take screenshot of the item. What else? I also have mga oils. Okay, oils and candles. I have kajiput. I-click nyo lang yung mga picture na yan to see the description and the prices. Ayan. Always click here. Marami pa kayong madidiscover. And for prayers, libre lang ang mga, mga prayer. Pwede nyong tignan, pwede nyong kopyahin, pwede nyong screenshot, pwede nyong libre lang dito tumingin ng mga prayers ko. Libre ninyong ma-access. Kagaya niyan, all-in-one red string prayer. Sa mga nakabili ng all-in-one red string, dito nyo makikita yung mga prayers at sa mga ibang items. Okay? Yan lang muna ang na-include ko ngayon. Soon, all will be included there. At sa mga 18 gold-plated crystal necklace, andyan yung mga pictures. Just take a screenshot. Like kung gusto nyo yung rose quartz, take a screenshot of this item at isend you again sa akin sa Facebook page. No, andyan yung price, 390 po. 390 na po. Dating 500. Mikana quality yung mga yan, ha, mga madam, sa mga nakakabili ng Mikana. Ganyan po ang quality. The same with Mikana. I think that's all it. Marami pa actually, mga bracelet. I have also jade. Mga jade dito. Ayan. This is to prove na talagang quality. Tignan nyo yung video dyan. Ayan, yung video. Nakalagay yung mga video dyan to see. Para makita nyo yung quality ng jade ko. Okay. Ayan yung description. Take a screenshot of the item na gusto nyo kunin at basahin nyo yung mga yan, mga madam. Diyan nakalagay yung mga uses and benefits. Ayan, yan dyan yung all-in-one red string. And dito yung ruyi. Okay, marami pa akong i-include dito. Wala lang akong time.
And that's it. Okay? So, ayan yung Facebook page. Isend nyo lang sa akin dito sa Facebook page ko. Bono Magis, yung mga screenshot ninyo, mga item na gusto nyong bilhin. So, ayan po ang instruction kung paano maka-order. Wala pong COD, mga madam, ha? And by the way, okay, for more information, please also don't forget to read the frequently asked questions. Andito na lahat yung mga posible ninyong katanungan sa akin. Bakit walang COD? Kailan marireceive? Ano yung mga ritual? Lahat na dito yung mga questions, possible questions, mga frequently asked questions, mga laging tinatanong ng mga customer ko. Andito, basahin niyo para baka same din kayo ng katanungan. Dito na yung mga sagot. Okay? Sa frequently asked questions. So, that's it mga madam. Maraming salamat mga madam and sir. Thank you so much for listening for the instructions on how to place an order. Ingat po and God bless.